Magandang gabi po sa inyo lahat. Meron po ako share sa inyong short story na sana kapulutan niyo po ng aral. Ito po ay hango po sa mga friends ko dito po sa amin. Ang name po nung guy ay si Kenneth. Si Kenneth ay 15 years old. Mahilig po siyang maglaro ng computer games. Mahilig po siyang nakadayaya ng barkada andun sila, andyan siya. Si Shane ay 15 years old din. Siya ay wala man nakabisyo-bisyo, hindi siya mahilig ng computer. Mapagmahal siyang babae at mahal na mahal niya si Kenneth. Isang araw, si Kenneth, natawag siya ng mga barkada niya. Sinabi sa kanya ng barkada niya, "Kenneth, pumunta ka dito at magluto tayo mamaya. Ay, alam mo yun, pag wala ka, patay tayo, talo tayo sa kalaban." Wika na mga kaibigan niya. Sabi ni Kenneth, "Tol, sige, okay lang yan, magkano ba pustahan?" Sabi ng mga tropa niya, "Tol, 800 ang isang tao." Alam mo yun? Sabi ni Kenneth, "Sige, walang problema, basta ako dyan, ang bahala." Sinabi na isang tropa niya, "Tol, di ba may lakad din kay mamaya ni Shane? Anong balak mo?" Sabi ni Kenneth, "O yun, iyaan mo na lang yun. Ako, pupunta din naman yung mamaya sa amin. Wala namang mangyayari doon." Game. At ito dumating ang kinagabihan. Si Kenneth, na naglalaro ng Dota, kasama ang barkada niya, nandun. Nagpupustahan sila, at habang naglalaro sila, si Shane, na napunta sa bahay nila Kenneth, ay nagtanong sa magulang niya. Ang wika ni Shane, "Nasaan po ba si Kenneth? Hindi po siya nasagot sa mga text ko't tawag." Sabi ng nanay, "Ay, Shane, anak, nandun sa computer shop, puntahan mo na lang siya. Mahilig yun mag-Dota ngayon, dahil napunta sa mga barkada niya." Wika na nanay niya. Sabi ni Shane, "Sige, pupuntahan ko." Nagpagpunta niya sa computer shop, nakita niya si Kenneth at mga tropa niya. Naghihiyawan at sinasabi nila na, "Kenneth, ang lupit mo. Imba talaga yung kalaban sa'yo. Ang lupit." Habang si Shane na nakatulala at nakikita si Kenneth. At sinabi kay Kenneth, "Kenneth, tumigil ka na. Alam mo na may lakad tayo. Ba't mo pa inuuna ang Dota?" Sinabi ni Shane. Sabi ni Kenneth, Naman, wala kang pakialam. Bakit? Ikaw, mahal mo ko. Eto, mas mahal ko na ngayon. Mahal ko ang Dota." Yun ang wika ni Kenneth. Sabi ni Shane, "Ba't ka ba ganyan? Hindi mo alam ang ansari natin ngayon. 1 taon at 6 na buwan. Ngayon ka lang natutong mag-Dota. Sabi ganyan lang gagawin mo sa akin. Bakit ganyan?" Wika ni Shane. Sabi ni Kenneth, naman, wala kang pakialam. Dito ako kumikita ng pera Ha? Ano pakialam mo? Sinisira mo lang ang araw ko Wika ni Kenneth. Sabi ni Shane, "Wala na akong magagawa. Kailangan ko nang paghiwalay sa'yo. Total, mahal mo naman ang Dota kaysa sa akin." Wika ni Shane. Sabi ni Kenneth, "Sige, magpaghiwalay ka. Isipin mo, pag wala ako, wala ka, magiging masaya ang buhay ko. Tandaan mo yan." Wika ni Kenneth, galit. At sabi ni Shane, "Sige, yun ang gusto mo. Sige. Ito na yung singsing na binigay mo sa akin. Sana maging masaya ka sa ginagawa mo." Wika ni Shane at biglang tumakbo po at paalis. Habang si Kenneth
sinabi ng barkada niya na, "Tara Kenneth, hayaan mo na si Shane. Naglalaro tayo eh. Wali niya tol. Matatalo tayo." Wika ng kaibigan niya. Sabi ni Kenneth, "Sige, tara na, laro tayo." Mga hating gabi na nun, napunta si Kenneth sa tropa niya. At biglang napaisip sa sinabi ni Shane. Bakit ganun? Naiisip ko siya lagi. Ganun. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag wala siya. Anong gagawin ko? Mali ang ginawa kong landas. Mali yung iniisip ko na maglalaro ako ng Dota. At kumikita nga ako, pero hindi ko siya kasama. Sinayang ko lang ang sandali. Sinayang ko lang ang lahat. Nakasama ko siya. Yun ang wika ni Kenneth. Sinabi ng barkada niya, "Tol, hayaan mo na yan. Maraming babae dyan, tol. Wala namang kaano na yan. Walang Ako, wala itabanan. Maganda nga siya, pero may masasagad na babae dyan, Chong. Hayaan mo na lang, babae yan." Wika ng mga tropa niya. Sabi ni Kenneth, "Sige, okay lang. Lagi nilang ganun eh." Sabagay, maging masaya na rin siya sa mga ginagawa niya. Ginagawa niya rin. Ganun. Lumipas ang 4 na buwan. Si Kenneth, na napapaisip sa kaginawa niya kay Shane, ay napapaisip ulit at hindi makapag-move on dahil sa kanya. Hanggang sa isang araw, si Kenneth na naglalakad na mag-isa, suot ng kanyang headset, palabas ng kanilang subdivision, ay nakasulubong si Shane. Na si Shane na may kasamang lalaki na mahal niya itong lalaking to at masayang masaya sa lalaking to. Habang naglalakad si Shane at ng lalaki, si Kenneth ay napatitig na lamang sa babae at bigla na lang napaluha ito. Agad na lang si Kenneth na natulala ulit sa nangyari at sa nakita. Napaisip na lamang si Kenneth sa ginawa niya. Sinabi niya na sarili niya, bakit ko ginawa ang lahat? Ginawa ko man lang ang lahat para lang sa kanya. Ginawa ko na, pero Dota pa rin pinili ko. Sana hindi na lang ko na natutunan ng Dotang yan. Pinagsisisihan ko lahat na nangyari. Pinagsisisihan ko lahat. Sana, kung may pagkakataon, may babalik ko lang. Sana maging kami ulit. At never na maglaro ako ng Dota. Pinagsisisihan ko lahat. Siya lang talaga ang pinakamahalagang buhay sa akin. Siya. Bakit ko pa pinili ang Dota? Ang tanga-tanga ko talaga. Bakit? Humagulgol na iyak Kenneth. Habang ganun na nangyayari, napaisip na lang si Kenneth at sa simula noon, hindi na siya naglaro ng Dota kahit kailan. Ilan po ang kwento. Sana po, kahit pangat po yung mga sinasabi ko at pangat po yung sana po magbigay inspirasyon na lang po sa inyo, lalo na po sa mga boyfriend, may girlfriend. Na sana, bago muna ang Dota, priority nyo muna po ang mga talaga pinakamahalaga sa inyong tao. Salamat po at magandang gabi po sa inyo.